Numero 1. Maganda. Ayan, narito po ang kabuuan ng pinakasariwa at pinakaimportanteng mga pagbabalita mula dito sa loob ng ating bansa at sa buong mundo. At ngayon, narito po ang inyong tagapagbalita. Isa pong makulimlim na hapon ng linggo 21 sa buwan ng Marso 2021. Sa ngalan po ng buong pwersa ng Radyo DCCB Tugigrao, kami ang inyong magiging tagapagbalita. Tina Lucena. Ang inyong abang lingkod, Jun Acosta. At sa ulo ng ating mga balitang nasyonal. Ipinagtanggol kahapon ng Malacanang ang desisyon ng gobyerno na pagbawalang lumabas ang mga bata sa loob ng 2 linggo. Nagbabala naman ang Octa Research Group na posibleng umabot ng hanggang 8.5 milyon ang kabuang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila hanggang sa June 30. Bagaman at kinilala ng UNICEF ang ginagawa ng gobyerno para makontrol ang pagtaas ng kaso ng COVID-19, inihayag naman ng grupo na labag umano sa karapatan ng mga bata ang desisyon. Nakapagtala ang Department of Health o DOH ng 114 na bagong COVID-19 na cases ng UK, South Africa at Philippines variants. Nilimitahan na ng Philippine Statistics Authority or PSA ang bilang mga taong papasukin sa kanilang gusali sa Central Office, East Avenue, Quezon City kada araw. Pumalo naman sa 36 na pulis ang nasawi sa COVID-19 matapos na isa pang PNP officer ang binawian ng buhay. Umabot sa 800 individual na binubuo ng mga kasapi ng Tricycle Operators and Drivers Association at Public Market Vendors sa Tanawan, Leyte ang personal na binisita at binigyan ng iba't ibang ayuda ni Senator Christopher Bongo. Mabisa naman sa mga nakakatanda o senior citizens ang bakuna ng Russia na Sputnik V. Inihayag kahapon ng Catholic Bishops Conference of the Philippines or CBCP na kanselado na ang mga pagdaraos ng prosesyon para sa Semana Santa. Ngayon, sa detalye ng ating mga balita, pinagtanggol kahapon ng Malacanang ang desisyon ng gobyerno na pagbawalang lumabas ang mga bata sa loob ng 2 linggo. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, pinairal ang police power ng gobyerno para protektahan ang publiko. Nauna rito ay sinabi ng United Nations International Children's Emergency Funds or UNICEF na ang nasabing hakbang ay labag sa karapatan ng mga bata. Ipinunto naman ni Roque na sa paggamit ng police power may nasasagasang karapatan pero ito ay para sa kabutihan naman ng lahat. Nagbabala ang Octa Research Group na posibleng umabot ng hanggang 8.5 milyon ang kabuang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila hanggang sa June 30 kung magpapatuloy ang pagtaas ng mga naitatalang kaso ng sakit sa mga darating na araw. Nitong Sabado, nakapagtala ang Department of Health ng 7,999 na bagong kaso ng COVID-19 na nahigitan pa ang 7,103 kaso noong Biyernes. Ito na ang pinakamataas na COVID-19 na cases sa bansa simula nang mag-umpisa ang pandemya. Ayon kay Guido, dahil sa taas ng mga numero ay mahirap itong pababain kaagad. Mayroon anya itong momentum sa ngayon upang lalo pang tumaas at posibleng umabot pa ng hanggang 10,000 kada araw sa katapusan ng buwan. Una nang sinabi ni Guido na dapat na isentro muna ang pagbabakuna sa Metro Manila dahil ang rehiyon naman ang itinuturing na sentro ng pandemya. Bagaman at kinilala ng UNICEF ang ginagawa ng gobyerno para makontrol ang pagtaas
ng kaso ng COVID-19. Inihayag naman ng grupo na labag sa karapatan ng mga bata ang desisyon ng Metro Manila Council. Sinabi rin ng UNICEF na malaki na ang epekto sa mga bata ng mga ipinatutupad na lockdowns. Tanging ang mga individual lang na 18 hanggang 65 taong gulang ang pinapayagang lumabas ng kanilang tahanan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Nakapagtala naman ang Department of Health o DOH ng 114 na bagong COVID-19 na cases ng UK, South Africa at Philippine variants. Sa naturang bilang, 46 ang infected ng B.1.17 o UK variant, 62 ang taglay ang B.1351 o South Africa variant at 6 ang tinamaan ng P.3 o Philippines variant. Ang mga natukoy na mga bagong kaso ay resulta ng isinagawang genome sequencing na 150 samples ng karamihan ay nanggaling sa Metro Manila. Sa kabuuan, umabot na sa 479 ang naitatalang kaso ng mga bagong variants ng nakakamatay na sakit sa bansa. Una nang sinabi na ang UK variant at South Africa variant ay may tuturing na variants of concern dahil ang una ay madaling maipasa, samantalang ang huli naman ay sinasabing mas lumalaban sa antibodies o antibodies. Taglay ng Philippines variant ang dalawang katangian ng UK at South Africa variants. Pero nilinaw ng DOH na ang P.3 variant ay hindi pa masasabing variant of concern dahil hindi pa sapat ang mga datos para sabing ang variant na ito ay may malalang implikasyon sa kalusugan. Nilimitahan na ng Philippine Statistics Authority or PSA ang bilang ng mga taong papapasukin na sa kanilang gusali sa Central Office is Avenue, Quezon City kada araw. Ayon sa anunsyo ng PSA, abutin lamang sa 1,500 walk-in clients kada araw ang papayagan na pumasok sa kanilang opisina para kumuha ng birth certificate, marriage certificate, death certificate at SENUMAR o Certificate of No Marriage. Ang hakbang ay ginawa ng PSA bilang precautionary measures sa kanilang mga empleyado matapos sumirit pataas ang bilang ng mga nahawa ng virus sa Metro Manila. Dahil dito ay hinikayat ng PSA ang publiko na makipag-ugnayan online sa kanila ang mga customers upang agad maihatid sa pamamagitan ng mga delivery partners ang mga kinakailangang dokumento. Pumalo na sa 36 sa pulis ang nasawi sa COVID-19 matapos na isa pang PNP officer ang bawian ng buhay. Sinabi ni PNP officer in charge Police Lieutenant General Guillermo Eleazar na ang panibagong nasawi sa COVID ay isang 54 years old na police colonel na nakatalaga sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Ang nasabing biktima ay namatay noong March 18 sa community-acquired pneumonia, hypertensive cardiovascular disease at COVID-19. Hanggang alas 6 ng gabi nitong March 19, nasa 171 ang panibagong kaso o 171 ang panibagong kaso ng COVID kung saan pumalo na sa 12,898 ang tinamaan ng virus. Nasa 107 na pulis ang panibagong nakarecover at aabot na sa kabuang 11,624 ang gumaling. Nasa 1,239 naman ang aktibong kaso ng COVID-19. Umabot na sa 800 individual na binubuo ng mga kasapi ng Tricycle Operators and Drivers Association at Public Market Vendors sa Tanawan, Leyte ang personal na binisita at binigyan ng iba't ibang ayuda ni Senator Christopher Bongo sa aktibidad na isinagawa sa Tanawan Civic Center. Binigyan sila ng makakain, food packs, mask, face shields at vitamins sa nasabing aktibidad. Ilan ang nakatanggap naman ng pares ng nasapatos at dahil sa limitado pa rin transportasyon, may mga binigyan naman ng bisikleta na magagamit sa pagtungo sa kanilang trabaho. Ang ilan naman ay nabiyayaan ng computer tablets na magagamit ng kanilang anak sa pag-aaral. Inimugnigo ang mga benepisyaryo na magtungo sa Malasakit Center sa Eastern Visayas Regional Medical Center sa Tacloban City kung nangangailangan ng tulong para sa kanilang karamdaman.
Mabisa sa mga nakakatanda o senior citizens ang bakuna ng Russia na Sputnik 5. Ito ang inihayag ni San Jose del Monte City Representative Florida Robes matapos ang kanyang pasasalamat sa Food and Drug Administration o FDA sa pagkakaloob ng Emergency Use Authorization o EUA sa Sputnik 5. Ipinunto nito sa ginanap na pagpupulong ng nakaraang buwan ng Committee on People's Participation kung saan siya ang tumatayong chairperson inilahad ng mga opisyal ng Embahada ng Russia, particular ni Minister, Councilor at Deputy Chief of Mission Vladen Epifanov na kinumpirma ng respetadong British Medical Journal na Lancet ng efficacy rate o bisa ng Sputnik 5 sa mga may edad na 60 pataas ay umaabot sa 91.8%. Na kinumpirma rin ng Lancet Journal na sa 98 na tumanggap ng bakuna ng Sputnik 5 ay tumaas ang immune responsive ng mula 1.3 hanggang 1.5 na mas mainam kumpara sa tinamaan ng COVID-19. Noon pang nakarang taon, nagsagawa ng serye ng pakikipagpulong kaugnay sa paglikha ng bakuna para sa COVID-19 ang aprubahan ng Russia. Ang Sputnik 5 ang unang bakunang naaprubahan laban sa nakakahawang sakit sa layuning makabili nito ang Pilipinas. At bilang panguli sa ating mga balita, inihayag kahapon ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines or CBCP na kanselado ang mga pagdaraos ng prosesyon para sa Semana Santa. Sinabi ni Father Jerome Ceciliano, tagapagsalita ng CBCP, na kahit hindi pa tumataas ang kaso ng COVID-19 ay wala sa plano nila na magdaos pa ng mga prosesyon dahil alam naman nila na patuloy pa ang banta ng virus. Tiniyak din ni Ceciliano na lahat ng simbahan ay nakakatugon naman na sa ipinaiiral na health protocols ng pamahalaan dahil sa pandemya. Wala pa rin naman anya silang nabalitaan na may mga pasyenteng nahawa ng virus sa pagtungo sa mga simbahan. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong hapong ito ng Linggo 21 sa buwan ng Marso 2021. Sa ngalan po ng buong pwersa ng Radyo DCCB Tugigaraw, kami ang inyong naging tagapagbalita, Tina Lucena, ang inyong abang lingkod John Acosta. Magandang hapon sa ating lahat. Ang tinig ng Cagayan Valley, DCCB, Radio 68, News, Music and Entertainment. Member KDP. Kapisa na ng mga broadcaster ng Pilipinas. Orasan po natin alas 4:17 na ng hapon. Aangat tayo dahil hindi tayo natitinag ng bagyo, lindol, at pagsabog ng bulkan. Kaya natin muli ito. Sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay, at pagdistansya. Sasalubungin ang sikat ng araw sa mga paborito nating lugar. Kapag isinatuso natin ang pag-iingat, aangat tayo muli. Ingat-angat. Ay, napaayawan ti dedication tata, madamdaman sa is. Visa ng iBerry. Ako si Jean Banaad, 41 taong gulang. Ako ay nagtrabaho sa ibang bansa. Damdama pa, alas 6. Customer ay naayaw magpagawa sa akin dahil nakita ko ay nakasalamin. Hindi magtiwala. Pag wala naman salamin, ang problema sa akin, masakit ang ulo ko. Hanggang sa makausap ko yung aking tiyahin, itry ko daw yung iBerry. Ngayon, ay nung aking masubukan niyaan, ay talagang malaking pinagbago. Kahit ako hindi na magsalamin, ay hindi na nasakit ang ulo ko. Kaya ako yung nagpapasalamat niyan sa iBerry at napakahusay. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. Malnutrisyon, mababang IQ, anemia, at mababang resistensya. Ang ilan lamang sa mga sakit na sanhi ng bulate. Huwag hayaang magkaroon nito ang inyong mga anak. Makiisa sa Sabayang Gamutan kontra Bulate. Ito ay libre para sa lahat ng estudyante mula kinder hanggang grade 12 sa lahat ng pampubliko at pribadong eskwelahan sa buong bansa. Bituroga, awan balikat na kapagsayaatan, tatangilin natin pag-iigal panuot ang iraman basang bayan. May sa malagip, Manipuliti Provincial Government of Cagayan, Mabaen, kini Governor Manuel M. Mamba, Chairman Regional Peace Ang Board. guyabano, bawang. Matamis, masarap, at masulsansya.
Paborito kong prutas at tsatsang may waga. Nagtataglay ng mga vitamina sa sakit ay nakakagamot pa. Meron itong retinol, ascorbic acid, flavonoids at fiber na mabisa panglaban sa kanser, maging sa sipon, diarrhea, diabetes at rheuma. Ang paborito kong kuyabano, subok na epektibo mula bulaklak, dahon hanggang sa bunga nito. Kaya kaya ni nanay kumain ng kuyabano. Para kay ate, kuya, maging kay lolo at lola, ang kuyabano, paborito kong totoo. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng kagawaran ng pagsasaka at ng himpilang ito. Be Paulinean and make a difference globally. Enroll at St. Paul University, Philippines. SBUP is now accepting enrollees for first-year college, senior high school, junior high school, grade 1, kindergarten and medicine for school year 2020-2021. SBUP, the only ISO, IAO, and AASTI certified institution in Northern Philippines. Is also an autonomous institution. Center of Excellence in Nursing Education, Center of Excellence in Teacher Education, Center of Development in Information Technology, most outstanding student services in the Philippines, most environment-friendly school in Cagayan Valley, a Catholic Center for Culture, a recognized historical site, and one of only 12 participating institutions in the Asian International Mobility for Students in the entire Philippines. Recently, the Commission on Higher Education recognized SPUP as the only university in Region 2 which passed the Institutional Sustainability Assessment or ISA for higher education institutions. Classes start September 2020. Be part of the growing Paulinean family and experience international, quality, Catholic Paulinean education in a caring environment. For more information, visit their website www.spup.edu.ph or contact 078-396-1987, local 502. Radyo Sangguniang, programang umaaksyon at nagpapalo up sa mga kaganapan sa lokalidad. Ayagang pakikipag-ugnayan sa mga taong nasa likod ng mga balita at isyong napapanahon. Radyo Sangguniang, idudulog ang mga karaingan ng taong bayan sa mga kinukulang ahensya ng pamahalaan, pribadong sektor, sa barangay, syudad, munisipalidad at probinsya. Radyo Sangguniang, programang maglalapit sa taong bayan at sa gobyerno. Radyo Sangguniang, mabusisi, naghahalungkat ng impormasyong tugon sa mga suliranin sa lipunan. Radyo Sangguniang, alas 4:15 hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Sabado. Kasama na ang mga presko at napapanong balita at impormasyon mula sa mga radyo field reporters. Radyo Sangguniang, maasahan at sandigan ng taong bayan. Radyo Sangguniang, at ngayon, ang inyong kasanggunyan. Bakit iba naman yung Radyo Sangguniang background na yan? Teka, at isa pong makulimlim, umambon na hapon ng linggo dito po sa siyudad ng Tuguegarao ngayong hapong ito ng 21, 2021. Sa ngalan po ng buong pwersa ng Radyo DCCB Tuguegarao, ito po ang inyong abang lingkod, John Acosta, inyong makakasama hanggang alas 5 ng hapon. Mga balita at impormasyon ang atin pong pagtutunan ng pansin ngayong hapong ito ng linggo. Kahit linggo mga kaibigan ng Radyo DCCB, naglilingkod pa rin po sa inyo magatid ng mga balita at impormasyon.
Sa ating mga pag-uusapan na ngayong hapong ito, may ilang mga chopper ngayon na ang sinisisi ang pamunuan ng Land Transportation Office hinggil dito sa wala pa rin maayos na pagtugon na sa mga plaka ng kahit anong uri ng sasakyan. Dahil kamakalawa lamang mga kaibigan, isa pong tsuper ang tiniketa ng mga highway patrol group dyan po sa may Dalton Pass, sa may sakop na ng Santa Fe sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Alam nyo ba ang dahilan kung bakit tinikita ng kawawang tsuper? Dahil sa hindi maayos or no plate attached. Yan ang ibig sabihin mga kaibigan, wala sila nakita na plaka sa bandang harapan o sa bandang likuran. Pero rehistrado naman ang sasakyang ginamit nila at may mga kaukulang dalang dokumento ng kanyang dalang sasakyan. At maging ang kanyang lisensya ay wala ding problema dahil akma naman sa kanyang minamaneho sa code na hawak nito. Pagdating sa lisensya ay isang professional driver's license na may code ending number 123. Na ang ibig sabihin ay pwede kang humawak o magmaneho ng kahit anong uri ng sasakyan hanggang 10-wheeler truck. Kung ikaw ay may ending code number 3. Ang sasakyan na minamaneho ng kawawang tsuper ay isang private vehicle na assembled XLT. Selarami dapo di ko. Iti Ilagan Isabela. Dagiti assembled XLT, dagiti pampasero. Pero hindi naman ho pampasero ito. Private vehicle. Pagtungo na sila sa lalawigan ng Pangasinan at nang sila ay pabalik na sa Tuguegarao, doon sila nasita sa may Dalton Pass, checkpoint ng may Dalton Pass. Alam nyo ang dahilan kung bakit siya tinikitan mga kaibigan ay no plate attached. Ibig sabihin, walang nakitang plate number sa tamang lagayan nung sasakyan. Pero alam nyo ba ang dahilan kung bakit wala yung plate number sa bandang harapan? Dahil nga, nahulog. At kung anong dahilan bakit nahulog? Kasi nga, walang hindi maayos yung plate number. Alam nyo ba ang plate number na ginamit? Of course, yung improvised plate number lamang. Bagaman meron naman itong hawak na authorization na to use improvised plate mula sa LTO, ay hindi pa rin pinatawad ng mga sumitang highway patrol group. Kaya ito tinikitan ng no plate attached. Wala ibang violation eh. Yun nga lang, wala sa tamang lugar o tamang lagayan nung kanyang plate number. At bakit nung dahilan? Bakit wala sa ayos yung wala sa lugar o tamang lugar yung plate number? Kasi nga, gumamit lamang siya ng improvised plate which is aprobado man ito ng LTO. At may hawak itong authorization to use improvised plate, yung mga pinagawa lamang. Bakit sila nagpagawa? Kasi MB file lamang yung ginagamit na plate number. At ano ba ang dahilan? Bakit improvised plate ang ginagamit?
dahil po sa kawalan pa rin ng tugon ang LTO Central Office dito sa sinasabing kakulangan ng manufacturing ng mga plaka. Nasaan ang pinapangako ng Land Transportation Office na mas pinaganda na ang kanilang serbisyo pagdating sa paggawa ng plaka o plate making machine na kanilang ipinagmamalaki na meron na silang robotic plate making machine na sinasabing kayang gumawa ng kahit ilang libo kada araw. Ang masama ho nito mga kaibigan, sa likod ng ipinagmamalaki ng Land Transportation Office na kanilang tutugunan ang problema ng plaka. Dahil kung inyo pong magugunita, meron silang dating pulisiya na sinasabing no plate, no travel policy. Ngayon ay tila na bago ang pulisiyo na ito dahil na rin sa kagagawan ng LTO at isinisisi pa rin naman ito sa mga kontraktor o itong mga gumawa o itong gumagawa ng mga plaka. Nasaan ang sinasabing plate standardization na kasama na yung pagpapaganda, pagpapatibay at pagtugon sa kakulangan ng mga plaka. Meron nga dyan nilang mga sasakyan na halos rutay-rutayin, halos gutay-gutay na, ay wala pa rin maayos na plakang na ibibigay sa kanila. Na pagka nagkataon, kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo kanina na isang tsuper ang natiketan dahil na rin sa wala sa ayos yung kanyang plaka. Sa likod ng ipinapakitang meron naman ito at tama nga din naman na kaysa naman sa mawala sa daanan lamang, buti nga at napansin na speed ko na dati Ilocano kakabsat. Tapos siyempre, adya inaramad na lang plaka ay improvised plate. At ngay kasla fiber. Nga nakaisuratan lang dagijay numero. Mga katagang registered with MB file. Numanong ang numero tayo dyan na bumasol 14. Iso tinakakabil. Yan ang mga malimit na ginagamit ngayon na plaka ng mga sasakyan. Pati ang mga motorsiklo, ganon din. Ito ay sa likod ng pangako. Kung inyo pong magugunita at narinig ang naging panayam ng Radyo DCCB kay Apo Regional Director Romy Sales ng LTO Region 2. Isa po yan sa sinasabing kanilang tutugunan ang kanilang mga backlogs pagdating sa mga plaka. Pero mula noon hanggang ngayon, wala na rin akong balita kung may mga karagdagan na nga bang dumating na mga plaka ng mga single motorcycle o maging ang mga PUV o yung mga private utility vehicles o yung mga SUVs. Ito minsan ang nagiging dahilan kung bakit may mga ilang mga drivers din ang hindi ko masabi kung pasaway o marunong ding sumagot. Siyempre naman, kaysa naman sa matiketan ka, nalaman natin. Ewan ko kung kung tama yung sinasabi na ang multa ng no plate attached ay 1,500 pesos.
Ang nakakapangkalaiti dito mga kaibigan, base sa kwento ng nahuling tsuper, sa likod ng kanyang pagmamakaawa at tamang rason na nahulog yung kanyang plaka, kaya minabuti na lamang nitong ilagay sa bandang harapan ng kanyang windshield para makita. Bagaman wala sa tamang lugar, yung plaka ay nilagay naman sa may harapan, sa may windshield. At hindi naman itinatagot, pinakita naman. Ang maangas na pulis ay wala pa ring patawad na hindi man lang binigyan ng humanitarian consideration. At ang nakakapangkalaiti pa nito mga kaibigan, ng kanila sanang tubusin ang kanyang ang lisensya ng tsuper na ito dyan sa may Aritao Police Station ay hindi man lang sinabi ng loko-lokong pulis na naka-lockdown pala sila. Sarado yung himpilan ng Aritao Police Station noong nakarang Huwebes lamang po ito. Kita nyo ha? Minsan nagkakasanga-sanga ang problema sa daan dahil din sa kakulangan ng katugunan nitong problema ng mga kababayan po natin, ang bawat isang mamamayan. Tulad nga din yung naging example ko mga kaibigan, yung isang yung motorsiklo na lamang ng aking panganay, 3 taon na hanggang ngayon wala pa yung plakang ibibigay ng LTO. Antayin pa ba natin mga kaibigan na mahuhuli at maghuhurimentado ang isang kaawa-awang mamamayan nang dahil lamang sa violasyon na walang kaukulang plaka na nakalagay sa kanyang motorsiklo o sasakyan? Hanggang kailan magtitiis ang ating mga kababayan na hinggil sa problemang ito na hindi maiwasan na parami ng parami? Ewan ko kung naporsi ito ng LTO or na alam nila, nakikita nila, hindi nga lamang talaga inaaksyonan. Kung gaano sana karami ang lumalabas na mga motorsiklo, mga private utility vehicles, dahil kalimitan na mga kaibigan, yan ang madali na lang, ay madali na lang hulugan. Madali ka na lang magkaroon ng motorsiklo at madali ka na rin lang magkaroon ng sasakyan dahil nga sa installment basis na ino-offer ng bawat kumpanya. Bakit hindi ho ito solusyonan ng LTO? Aantayin pa ba na magkapatong-patong ang magiging problema ng isang tsuper, lalo na kung ito ay kanyang pinagkakakitaan at yan ang kanyang tanging inaasahan na pambuhay sa kanyang pamilya? Ito naman minsan ang nakakapanginig laman. Diba? Maliban pa dyan, sa mga violation minsan, na LTO din ang may kagagawan. Diba? Kung walang plaka, wala na mga available. May mabagal ang pag-manufacturing. Minsan nagkakaroon ng problema dahil sa dahil po sa lisensya. Maigpit nila yung pinagbabawal, no license, no drive. O kung wala kang lisensya, wala kang karapatang magmaneho. Pero kita nyo ngayon kung gaano kahirap mag-apply o kumuha ng lisensya. Sa student permit pa lamang mga kaibigan, sangkaterbang mga rekititos ang kinakailangan para ikaw ay makapag student permit. Sa halagang
kulang-kulang na 400 pesos ang babayaran sa student permit. Ganun naman, hindi lang doble, triple, quadruple o singkuple ang iyong magagastos pag ikaw ay kukuha ng mga requisitos. Doon pa lamang sa medical certificate, umaabot na yan ng 400 to 500 pesos. Sa medical certificate pa lamang. Ipapaano na yung iba pang mga requisitos? At mas lalo na po dyan na hindi ka rin kaagad-agad nakakapag-apply ng iyong student permit dahil kinakailangan mong kumuha muna ng iyong driving lesson certificate. At paano makakuha ng driving lesson certificate ay siyempre kinakailangan ikaw ay dadaan sa schooling. Dadaan ka siyempre sa mga driving school. Sa mga accredited driving school. At magkano naman ang siningisingilan ng mga driving school sa 15 oras na driving lesson natin? Karamihan ay nagre-range po ito ng 3,500 to 4,000 pesos at may mga mas masiba pa na umaabot hanggang 4,500 hanggang 5,000 pesos. 15 hours lamang yan 15 hours driving lesson. At saka ka lamang makakakuha ng iyong driving lesson certificate unless otherwise na ikaw ay sasailalim nga talaga sa 15 hours mandatory driving training. Itanong nyo, no? Kung gaano pinapahirapan si Juan de la Cruz. Lalo na alam naman natin na marami sa ating mga kababayan ang umaasa lamang sa kikitain sa kanilang pagmamaneho. Pero pag sila ay nahuli nagmaneho ng walang kaukulang lisensya, batok talaga o dagog talaga sa iyo ang mga penalties na dapat mong bayaran. Bagaman may sinasabing nakita ng solusyon ngayon, ang LTO sa hirap ng pagkuha ng driving lesson certificate, na kung ikaw ay isang mahirap na pamilya, nanggaling lamang sa isang mahirap na pamilya at wala kang hanap buhay, may offer din naman sila na libreng driving lesson training. Pero kailangan mo din of course magpakita ng iyong indigent certificate mula sa inyong barangay na magpapatunay na ikaw ay isang mahirap o galing sa isang mahirap na pamilya. At wala kang ibang pinagkakakitaan kundi ang iyong pagmamaneho. Pero wala ka naman na kinikita ngayon dahil wala ka din naman na imamaneho. May mamaneho ka naman, napakahirap din ang magtungo sa iba't ibang mga lugar dahil pa rin sa pinaiiral na health protocol ng gobyerno. At pagka ikaw ay nahuli na lumabag sa health protocol, sandamakmak ding penalties ang iyong babayaran. At ang mahirap pa nito mga kaibigan, tulad din ng sinasabi ko kanina, hindi rin automatically na kahit meron ka ng indigent certificate, ay pwede ka na kaagad sasailalim sa 15 hours mandatory driving lesson na sa driving center ng LTO Regional Office number 2. Dahil tanging sa LTO Regional Office pa lamang ang nag-o-offer ng libreng training pagdating sa driving lesson.
ikaw ay kinakailangan pang i-schedule kung kailan ang availability ng iyong schedule dahil sa dami din at limitado ang ma-accommodate ng kanilang driving center. Sa dami ng aplikante, hindi rin naman kaagad pagsabay-sabayin yan or hindi naman po pwedeng pagsabay-sabayin dahil pa rin sa pinaiiral na health protocol. Kinakailangan mong magpa-schedule at kung kailan yung schedule mo, doon ka pa lamang pwedeng makapagsimula sa 15 araw na 15 oras na driving lesson natin. So most likely, 2 araw. From 7 to 8. Depende yan sa availability ng instructor. Maghapon, hanggang alas 8 o hanggang alas 5, 8 to 5 kako pala. 8 to 5, the 8 hours times 2, that is 16. So, 2 araw. Kung kinakailangan, ay dapat 2 araw ang iyong igugugol na sasailalim sa training o sa schooling ng pagmamaneho. Ang mahirap pa nito mga kaibigan, walang control. Tila wala ding control ang LTO sa mga driving school pagdating dito sa babayaran. Kahit pa ikaw ay professional ng driver, marunong ka na magmaneho, hindi ka naman po pwedeng kaagad bibigyan ng driving certificate mo. Kakailanganin mo pa rin dumaan sa tamang proseso. Mag-lecture, at sa training, actual, para malaman kung ikaw ay papasa o hindi. Diba? Ayan nga yung sinasabi na naman ilang komento ng ating mga kababayan na tila gumawa at nag-isip lamang ng paraan ng LTO. Vaira de los Benos, tila nag-isip lamang ang LTO ng pamamaraan kung paano sila mas lalong kikita na hindi natin namamalayan. Bakit? Kung dati-rati mga kaibigan, ang kailangan mo lamang na ipakita ay yung medical certificate, ang iyong police clearance, ang iyong TIN number, presto, pwede ka nang makapag-apply. Of course, kasama na dyan kung ikaw ay nakapag-student na. Kung dati-rati sa student, ano lang yung pinapakita? Marriage certificate or yung authenticated birth certificate. Sa student pwede na. Pero ngayon hindi na. Pati medical, kailangan mo din mag-medical. Ay nako. Kung dati-rati, kung lumutang ang bagong issue na kung saan ngayon ay pinapatanggal na yung inspection yung binabayaran na sa inspection naman sa registration, sinasailalim din yan yung vehicle inspection MV Motor Vehicle Inspection MVIS Motor Vehicle Inspection System ay sinasabing malaki din ang kinikita dito. At pati yung pagkuha naman ng etong anong tawag nito? Emission testing na kada taon na lamang pila-pila ang mga nagpapa-emission dahil nga sa
gustong ihabol yung renewal ng registration ng kanilang mga sasakyan o motorsiklo na tila pinagkakakitaan din ng ilan. Dahil kung tutuusin, maaari siguro sa mga diesel. Pero kung sa mga di gasolina, bakit kinakailangan mo pang isa ilalim ito sa smoke inspection? Nakikita mo naman na walang kausok-usok pag di gasolina, di ba? Maliban lamang yung mga 2-stroke na motorsiklo na dituti. So yun dapat, ano ba ang dahilan kung bakit isinasa ilalim sa inspection, smoke belching inspection yung mga motorsiklo sasakyan? Of course, dahil pa rin po ito dito sa Clean Air Act na hindi makasira sa ating kalikasan, dahil alam naman natin nagiging air pollution yung sobrang usok ng mga sasakyan. Bakit hindi pa tanggalin sa listahan ng mga requisitos o requirements sa pag-renew naman ng mga sasakyan yung smoke, yung emission testing niya? Kung sana yan ay di gasolina, exempted na sana yan. Na ngayon ay napakalaki na rin ang binabayaran. Yung ibang mga emission testing center ay nasa 500 na. Kung bigyan ka man ng diskwento, maaaring 50 pesos lang. Hanggang 400 sa 4 wheels. Depende din kung yan ay above 4 wheels, 6 wheels hanggang 10 wheelers. Mas mataas pa kung hindi ako nagkakamali. Hindi pare-parehas. Kasi sa motorsiklo 300 to 350. Kaya kung sa akin lang mas maigi ng tanggalin na rin sana yan. I-exempt na yung mga motorsiklo na yung mga motorsiklo na 4-stroke. Pagka 2-stroke, yung mga dituti, ayun. Pwede mong dapat isa ilalim sa smoke belching sa emission testing. Dahil mausok na talaga. Yun nga lang, parang wala pa akong nabalitaan na bumagsak sa emission ang mga motorsiklo dito sa Tuguegarao na gamit ay dituti pa. Yung mga 2-stroke motorcycle, wala pa akong nabalitaan. May nabalitaan na ba kayo? So anong rason? Ano pa bang dahilan? Bakit mo kinakailangan pang ipa-emission yung sasakyan kung wala namang kausok-usok? Ano ang tinitesting doon? Kaya nga tinawag na emission dahil usok ang pinag-uusapan. At kaya tinitingnan at kaya dumadaan sa emission yung mga sasakyan kung mausok para makita kung yan na nga ba ay nakakapagdulo na talaga ng air pollution. Anak ng tinapa.
By the way, mga kaibigan, 6 na minuto na lamang bago humag alas 5 ng hapon na. Ito po sa ating palatuntunang Radyo Sangguniang Sunday edition na. Samantala sa iba po nating mga pag-uusapan na sa nalalabing minuto ng ating palatuntunan, mga kaibigan, may mga napapansin ho tayo, no? Medyo naging maluwag na, no? Ang pagpapatupad ng health protocols dito sa siyudad ng Tugigaraw. Bakit kanyo? Sa likod ng pagsirit pa rin ng mga COVID cases dito sa siyudad ng Tugigaraw, may mga napapansin akong mga checkpoint, ano? Na yung mga pulis na nagbabantay sa mga checkpoint, designated checkpoint in the area, hindi mo na nakikita na abalan sila. Andun na lang, nagse-cellphone, na? Nagse-cellphone, ewan ko kung pati man sila mismo ay hindi na naniniwala sa COVID. Hindi ko lang alam, no? May mga ilan pa rin naman nating mga kababayan na ang talagang takot na takot pa rin na kung na sila ay mahawa sa COVID virus. Bagaman na sila nga mga bayan ay hindi na ganun na ka-istrikto, dahil napansin nga natin nung tayo pumunta din po sa bayan ng Bagao kahapon, yung mga nadaanan din nating checkpoint, ako na lang banggitin, ano? Yung mga nadaanan nating mga checkpoint ay nakatingin na lamang yung mga pulis na nagbabantay doon sa mga napapadaan. Siguro tinitingnan na lamang kung nakasuot nga ba ng face mask, kung may face shield, kung nakamotorsiklo, siyempre meron naman na siyang helmet, parang face shield na rin yung kanyang takip sa mukha. Pero of course yung iba pa rin, tulad ng sabi ko, law abiding citizen naman, masunurin pa rin na kahit ganon ang nakikita na nilang kaluwag na ng mga otoridad, talagang nagsusuot pa rin naman sila ng face mask. But in fairness, may mga pulis nga kako sa inyo na nakatalaga sa mga checkpoint, hindi na nila masyado pinapansin yan. Kaya paalala na lang doon sa ating mga kababayan, kahit na hindi na masyado stricto yung mga otoridad po ninyo sa inyong lugar, tumalima pa rin ho tayo. Just for the sake po ng ating kalusugan. Dahil hindi man natin alam talaga, mga kaibigan, at hindi natin nakikita ang ating kalaban sa itong COVID. Mas mainam na rin yung sumunod tayo sa mga health protocols ng gobyerno para iwas hawa, iwas sakit sa virus, ano? Samantala, nais ko lang din bigyang pansin, itong naiparating na reklamo ng ilan nating mga senior citizen dyan sa bayan po ng Gataran na hindi pa rin po nakatanggap ng kanilang social pension. Ito ay base dun sa naging pahayagan ni Madam Maribica Leanyo
na kaya umano may mga hindi pa rin nakatanggap. Hindi naman liit sa kaalaman ng lahat na marami pa rin sa ating mga kababayan na mga senior citizen dyan sa Qatar nang hindi nakatanggap sa 4 na araw na distribusyon na pamimigay nila ng social pension na mula Martes hanggang Biyernes nung nakarang linggo. So 16 hanggang 19 sila namigay ng mga ayuda. Wala pa daw pondo para dun sa mga bago. So ibig sabihin, ang paliwanag po dyan is yung kung ano pa rin po yung mga existing pensioner, sila pa rin po yung napupunduhan. Sila pa rin po yung mga tumatanggap o nakakatanggap. Tulad nga po yung nangyari na pamimigay ng 3,000 pesos sa unang semestre ng taong 2021. Medyo updated na rin sila, no? Unang semestre, ibig sabihin for 6 months. So, 3,000 pesos. Kasi 500 pesos ang equivalent ng bawat buwan So, yun pa rin, sila pa rin po yung mga nakatanggap nung nakarang linggo. Pero dun sa mga bago, mga kaibigan, ay wala pa daw pong pondo. Yan ay ayon kay Mrs. Maribik Leaño, ang MSWDO ng Gataran. With that, mga kaibigan, ako po ay pansamantalang namamaalam na sa lahat ng ating mga tigapakinig, naging nanood. Maraming salamat. Naway samahan niyo po kami bukas, alas 7:30 hanggang alas 8:15 ng umaga sa ating programang Doble Arangkada. Sa ngalan po ng buong pwersa ng Radyo DCCB Tugigrao, ito po ang inyong abang lingkod John Acosta. Magandang hapon sa ating lahat. Ang tinig ng Cagayan Valley, DCCB. Radio 68, News, Music, and Entertainment. Member, KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras alas 5:02 ng hapon. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Mapagsasabi sa